O eto, mga bossing, ngayon pumunta muna tayo kay Roque. Kay Roque, mga bossing, o eto. Naku po, may plano ang DOJ na ipakansela ang pasaporte ni Harry Roque para hindi na daw po pa kalat-kalat. Hindi na po daw kung saan pumupunta. Sabi ng GMA, the Department of Justice, DOJ, has filed the motion to cancel the passport of former presidential spokesperson Harry Roque. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla confirmed on Monday, mga kababayan. So ngayon kapag yung asylum na hinihingi ni Roque hindi natupad at tinurn down po ng Netherlands, ipit na siya dyan. Hindi nagagana yung kanyang pasaporte, mga kababayan. Nandyan na lang siya. Ako sigurado ako dito na sigurado ang bansang Pilipinas na makakamtan natin na mapawalang visa o hindi ma-grant yung kanyang asylum na hinihingi sa the Netherlands. Kasi naman mga kababayan, miski tayo, simpleng tao, alam na alam ho natin kung ano talaga ang katotohanan. At hindi totoo yung sinasabi ni Roque na siya po ay iniipit, sinisikil ng gobyerno ng Pilipinas dahil daw po siya ang nagpakalat ng pulburon video. Roque, pag nakita ng Netherlands yung pinapakalat ng video at sinasabi mo, ako po kasi nagpapakalat nito kakaltukan ng ulo mo, maaalog ang utak mo. Papakalat ka pala ng fake news nagpapakalat ka pala ng walang katotohanan Ano palagay mo sa amin? Duleng dito sa Netherlands? Baka ganun sabihin sa iyo. Di po ba? Ang katotohanan po, lagi nating sinasabi, si Roque ay nagtatago po dahil pinapahanap ng Kongreso noong mga unang buwan doon sa paglilitis nila kay Roque. Dahil po, sabi niya, meron siyang mga dokumento at katibayan na papaliwanag niya ng maayos kung saan po galing yung kanyang kaperahan na from 3 million, biglang bulusok, biglang pataas ng 65 million. Yaan ang hindi maipaliwanag ni Roque. Kaya po tumakas, mga kababayan. Tapos ang pinapaulit-ulit niya doon sa kanyang mga vlog, ang dahilan daw po kung bakit siya pinapahanap ng gobyerno at bakit siya wanted sa Pilipinas, dahil daw po doon sa ipinakalat niyang pulburon video, mga kababayan. Kaya tayo, hindi tayo magsasawa. Kahit mga kababayan, mga boss, chief sir, hindi tayo magsasawa kahit mag-araw-araw ipaliwanag natin kung ano talaga ang katotohanan kay Roque. Di po ba? At yan po ay napatunayan naman ng Kongreso na may link talaga siya sa Pogo. At pati naman po sa Senado. I will limit his options, sabi dito. I will limit his options. I think he hold 2 or 3 passport pa nga naku, 3 pa, 2, 3. May nagsabi sa akin na ganoon. Ang mahalaga talaga, mapilitan siyang mag-account sa kanyang mga ginawa dito at depensahan niya ang sarili. Tingnan nyo mga kababayan, kapag kami 2 or 3, siguro pwede pa din niyang gamitin yung pangalawa, pangatlo. Tingnan nyo mga kababayan, ultimo kapag ka nasa Pilipinas na, ano pa din po ang sinasabi ni Boying Remulla dito? Ang mahalaga talaga, mapilitan siyang mag-account sa kanyang mga ginawa at depensahan niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin mga bossing, ayun, meron pa din siyang karapatan ipagtanggol ang kanyang sarili. At hindi yung, sige, diyan ka na, oblo ka na, Bartolina ka. Hindi ganun. May due process pa din po, mga kababayan. Kaya lang, ang problema nga kay Roque, hindi niya kayang ipaliwanag. Pinagmamalaki ng mga DDS, pinagyayabang ng mga DDS, abogado yan si Roque. Diba? Abogado yan si Roque, baka hindi nyo alam. Yun nga ang sinasabi ni Panelo
Abogado siya, pero hindi niya harapin yung dapat niyang harapin sa Pilipinas po. 'Di ba? Ang ginagawa niya, puros tago, panay tago ang ginagawa niya. At iniiba niya yung mga pinag-uusapan. Imbis na, rekta lang tayo dito, pogo, 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 pogo. Nawala na yung pogi, wala, ayaw mo pa din sumagot sa pogo. Pogo ang pag-uusapan. Hindi. Ipapakalat niya doon sa kanyang social media na dahil daw doon sa pulburon video. Wala naman naniniwala dyan, okay? Ultimo nga ho, di ba, yung inyong mga ka-DDS hindi naniniwala. Biruin mo, ang tagal-tagal nyong ginawa, umabot ng 1.5 taon yata yung pulburon video na yon. Tapos 1 linggo lang pinag-usapan, tapos na, hindi nyo na pinag-usapan, ultimo kayo, nahiya kayong pag-usapan, yung pulburon video na yon. Kasi naman ho, mga kababayan, nakakahiya talaga. Ganun. Okay na. Tapos pinalabo nila ng sobrang labo para hindi mahalata, no, na hindi si Pangulong Bongbong Marcos yun. GMA News Online has asked Roque for his comments on the matter but he has yet to reply as posting time. Roque, who is seeking asylum in the Netherlands, is facing charge for qualified human trafficking before the Angeles, Pampanga Regional Trial Court. Yan ang kinakaharap ngayon ni Roque, mga bossing. Bakit naman? Bakit human trafficking? Sa Pogo, di ba? Nung panahon po nang yan ay tumatakbo, merong mga torture hub. Meron silang pagre-recruit po sa ibang bansa, no? Kukuhanin Malaysian, Indonesian o Chinese. Pumunta kayo dito sa Pilipinas, may maganda kayong trabaho dito. Di ba? May maganda kayong trabaho dito, pupunta kayo sa Pilipinas. Ngayon, pag nasa Pilipinas na, pasok sa Pogo. Yung pala ang papagawa sa kanilang trabaho, mga pang-i-scam. Pag hindi nila ginawa, torture sila. Pag hindi nila ginawa, kulong sila. Ngayon bakit naman nasangkot si Roque dyan? Sinasabi niya, meron ba akong direktang pagre-recruit? Diyos ko po. Ganong kaperahan ang laki ng pera ni Roque tapos ang taas ng kanyang posisyon tapos siya mismo magre-recruit? Kung ako nga may mga tauhan tayo na kumbaga sa negosyo natin, sila yung magre-recruit, sila yung maghahanap ng mga members ng gym. Meron mga ganun. Si Roque ang boss, si Roque, isa sa mga kumbaga matataas yan, parang mga boss na din yan. Yung pagkakalink yung passport niya, pagkakalink ng mga dokumento niya sa Pogo at yung nakita na Chinese doon sa loob ng bahay niya sa PH2, maikukonsidera po yun na link talaga si Roque sa Pogo. Hindi siya boss, no? Hindi siya boss. Pero may kaugnayan po. 'Di ba, Roque? Labas ka na, please.